Boris POV. Pilit kong pinipigilan ng sarili kong tumugon sa kanya. Dahil kagaya ng sabi ko kanina, di na ako marupok pero shit talaga. Ang galing pa rin niyang mang-akit. I let him do whatever he wants pero mas pinili ko na di talaga tumugon sa kanya. Tumigil siya at malungkot na nakatingin sa akin. Umalis ako sa kandungan niya. Umiwas ako ng tingin dahil hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. Pinasuot ko na sa kanya ang damit niya. Wala na ba talaga chance? Tanong niya sa akin at ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Hindi ko alam. Sagot ko sa kanya. Di ko rin kasi talaga alam ang dapat isagot sa kanya. Ayoko maging impulsive sa mga desisyon ko. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Tanong na naman niya. Matulog na tayo. Pagod ako at please lang huwag natin pag-usapan. Sabi ko sa kanya. Pwede naman siguro tayo maging friends, diba? Kung wala na talagang chance. Tanong niyang bigla sa akin. We can't be friends. Ninong pa rin kita at naging ex din kita. Sa tingin mo, pwede tayo maging magkaibigan? Siyempre, hindi pwede. Kung gusto mo makipag-date ka na sa iba, malay mo sila talagang nakatadhana sa'yo. Sabi ko sa kanya. You really want me to date someone? Okay lang sa'yo? Oo, kung gusto mo lang naman. Sagot ko sa kanya habang tinutulak ko siya papasok sa room ko. Nautal pa ako kasi syempre, kasi nangalingan ang lumalabas sa bibig ko. Naging tahimik siya. Inalalayan ko siyang pahigain sa kama ko. Na maging okay siya, lumipat ako sa kabilang side para humiga sa tabi. Yumakap ako sa bata at gumalaw naman to para yumakap sa daddy niya, si Ashley. Hinayaan ko na dahil inaantok na talaga ako at di ko na kayang idilat pa ang mga mata ko. Nag-alarm ako 5 a.m. dahil busy magluluto ako ng breakfast para kay Ashley. Monday yan at may pasok siya sa school. Busy ako dito sa kusina at di ko namalayan. Gising na pala silang dalawa. Good morning, Ate Mommy. Malambing na bati sa akin ni Ashley at tinalikan niya ako sa pisngi. Good morning, baby. Breakfast is ready. Nakangiting sabi ko sa kanya. Tahimik lamang si Arcos at di siya nagsasalita. Inasikaso ko si Ashley habang di ko namamalayan inaasikaso ko rin pala siya. Napatigil ako dahil bigla ito nagsalita. I can manage. Sabi niya sa akin. Okay. Tipid na sabi ko at kumain na rin ako. Pagkatapos kumain, tinali kong buhok ni Ashley. Inayos ko rin ang bag niya. Tumingin ako sa orasan at kailangan na pala naming umalis. Aalis na kami. Sabi ko kay Arcos. Drive safe. Sabi niya sa akin. Humalik muna si Ashley sa daddy niya bago kami umalis. Pinapili ko siya ano bang gusto niya, magmotor o kotse. Mas pinili niyang motor kaya't yun na lang gagamitin ko. Nakakapit siya sa bewang ko. Dahan-dahan lang pagpapatakbo ko dahil may angkas akong bata. Pagdating sa school niya, humalik siya sa pisngi ko bago siya pumasok sa loob. Hanggang sa gate ko lang siya hinatid. Di ko na lang pinansin pa ang mga nakatingin sa akin. Sa tingin ko, napanood nila ako sa social media. Gusto ko na lang tahiin ang bibig ko sa kahihiyan na ginawa ko kahapon. Kailangan kong harapin ang kahihiyan na ginawa ko. Sinuot ko na lang helmet ko at nagmaneho na ako pa uwi. Pagdating ko sa kondo, nakaupo si Arco sa may couch habang nasa kandungan niyang laptop niya. Mukhang nagtatrabaho pa rin kahit nandito siya. Thank you, sabi niya sa akin. Gusto mo na bang maglinis ng katawan? Tanong ko sa kanya. Later na lang, sabi niya sa akin. Sige, sabi ko sa kanya at umupo rin ako sa tabi niya. Di ko alam kung ilang minuto ba kami na nasa gantong sitwasyon. Tumayo lang ako dahil may nag-doorbell na sa labas at nang buksan ko ang pinto bubungad sa akin isa sa mga bodyguard pala ni Arcos kasama na sekretary niya. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako. Parang biglang nasira yung araw ko. Muli kong naalala ang nangyari sa office niya. Good morning, Miss Mori. Hahatid ko lang ang mga papers na kailangan ni Gov. Sabi niya sa akin na para bang normal lang. Pasok kayo. Formal na sabi ko. Ayoko naman din maging bastos sa kanila. Inayaan ko silang pumasok at kumuha ako ng merienda. Nang mailapag ko sa center table, pumasok ako sa loob ng room ko. Mas okay na dito muna ako sa room ko para naman di tuluyang masirang araw ko. May balcony dito sa room ko kaya dito na muna ako tumatambay. Hawak ang lapis at ang sketchpad ko. Mahilig ako sa photography pero ngayon mas nag-enjoy na ako sa pagguhit. Medyo mainit na kaya pumasok na rin ako sa loob. Tinabi ko muna ang sketchpad ko. Pumasok na ako sa banyo para maligo.
Masarap sa pakiramdam ang malamig na tubig. Sobrang presko ng pakiramdam ko ngayon. Mamayang 2 o'clock pa naman ang uwian ni Ashley kaya magluluto muna ako ng lunch namin. Ginusto ko to kaya paninindigan ko. Para tuloy akong housewife sa ginagawa ko. Paglabas ko nandito si Arcos. Napakapit ako sa towel na nakapulupot sa katawan ko. Nakalimutan ko kasi ang bathrobe ko kaya itong tuwala na lang ginamit ko. May kailangan ka ba? Tanong ko sa kanya. Naiihi ako. Sabi niya sa akin. Wala pa siyang crutch kaya't kailangan pa rin niyang tulungan kasi mahihirapan siyang tumayo mag-isa. Wala namang mali siya sa akin eh, lalo na't nakita ko naman ng pagkalalaki niya. Kahit nga nahihirapan ako dahil na malaking tao siya kinaya ko. Pumikit ako habang ginagawa niya ang dapat niyang gawin. Ayoko namang manood habang umiihi siya dahil sinabi niyang naiinitan na siya kaya pinaliguan ko ang buhok niya. Nakita ko nakatulala siya sa akin. Nagtaka naman ako. Nahulog pala yung towel ko at sumilip ang isa kong dibdib. Mabilis ko rin tong tinaas. Tumikhim siya na para bang nag-alis ng bara sa lalamunan. Ako naman tinapos kong pagligo sa kanya. Di na lang namin binasa ang isa niyang paa. Nahihirapan ako pero natapos din kaming dalawa. Inalalayan ko siya papunta sa kama ko para magbihis. Nang tumalikod ako sa kanya, pasimple akong bumuga ng hangin dahil bigla uminit dito sa loob ng kwarto ko. Paano ba naman kasi? Kanina ko pa nakikita ang hubad niyang katawan. Kumuha ako ng damit niya. Inuna ko na muna siyang bihisan. Nakaupo siya sa kama ko at nasa harap niya ako. Susuot ko sana sa ulo niyang t-shirt niya pero, mahal, tawag niya sa akin. Bakit? Ang init ng pakiramdam ko. Gusto kong magtalik tayo. Sabi niya na kinagulat ko. You want? Wala sa sariling tanong ko pa sa kanya. Gusto ko lang makasiguro kung tama ang narinig ko. I want you in bed. Sagot niya sa akin. Tumigil ka nga, pakalmahin mo yan. Tirik na tirik ang araw, kinakabahan, nasabi ko pa sa kanya. Bakit? Gabi lang ba dapat makipag-make love? Tanong niya sa akin. Hindi naman kaya lang, ay! Nagulat ako nang bigla niyang hilahin ng towel na nakabalot sa katawan ko. Shit, I miss you. Sabi niya habang nakatitig sa akin. Hoy, tumigil ka nga? Sabi ko sa kanya. Sorry pero hindi ko na kaya. Sabi niya sa akin at mabilis akong kinulong sa mga braso niya. Arcos! Nauutal na sambit ko sa pangalan niya. Sorry mahal pero di ko na kayang pigilan pang sarili ko. Sabi niya sa akin at mabilis akong sinunggaban. Mabilis uminit ang pakiramdam ko sa ginawa niya. Arcos please, sabi ko sa kanya. Please what mahal? Stop, saad ko. I know that you feel it too. Bakit mapipigilan ang sarili mo? But you're not okay, baka mapano ka pa. Sabi ko sa kanya. Pwede naman na ikaw ang gumalaw eh. Sabi niya sa akin. Ha? Excuse me, ikaw may gusto pero ako magtatrabaho? Sabi ko sa kanya. Nag-aalala ka sa paa ko, di ba? Nakangising tanong niya sa akin. Oo, pero ikaw naman yung may gusto nito. Ayaw mo ba talaga? Tanong niya sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. Napanunok ako, di ko alam ano bang isasagot ko sa kanya. Nakatitig lang ako sa kanya at alam ko, hinihintay niya ang sagot ko. Pero hindi kasi pwede, lalo na't masakit ang paa niya. Kapag ako naman gagalaw, parang ako na talagang may gusto na magtali kaming dalawa. Masakit bang puson mo? Tanong ko sa kanya. Maybe next time na lang mahal. Ayokong gawin natin na napipilitan ka lang. Sabi niya at hinalikan ng kamay ko. Siya na mismo nagsuot ng t-shirt niya. Ako naman, nakatayo pa rin sa harap niya. Mahal, magdabit ka na habang kaya ko pa magtimpi. Sabi niya sa akin. Mabilis akong kumuha ng damit ko at nagbihis. Na makapagbihis ako, sinuotan ko siya ng brief at shorts niya. Todo iwas ako dahil nakasaludo pa ang sandata niya. Thank you, mahal. Sabi niya sa akin at niyakap niya ako. Wala sa sariling hinaplos ko ang buhok niya. Sinuklay ko to gamit ang kamay ko. Naramdaman ko mas sumigpit ang yakap niya sa akin. Arcos, magluluto muna ako ng lunch natin. Sabi ko sa kanya. No need, mahal. Baka mapagod ka. Papunta na dito si Mark at may dala siyang pagkain niluto ni Manang. Sabi niya sa akin. Kaya ko naman magluto, inabala mo pang ibang tao. Sabi ko sa kanya. Ayaw lang kitang mapagod. Sabi niya sa akin at umahon siya sa tiyan ko.
Habang nakatingin ako sa mga mata niya, sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Di ko alam kung anong nangyayari sa akin pero pinalandas ko ang daliri ko sa bawat parte ng mukha niya hanggang makarating ako sa labi niya. Mapungay ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Nabigla ako nang bigla na lang niyang kinagat ang daliri ko. Di naman masakit pero mas nama ang init na nararamdaman ko. Arcos? Mahina akong sambit sa pangalan niya. Yes, mahal. Tanong niya sa akin. Di na ako sumagot. Mabilis kong inabot ang labi niya. Bahala na pero sobrang naiinitan na talaga ako. Wala na akong pakialam kahit pa tirik na tirik ang araw ngayon. Bigla ako naakit sa labi niya kaya't sinunggaban ko na. Kung may balak ka ng pigilan ako, gawin mo na. Sabi niya sa akin. Wala. Wala akong balak pigilan ka. Saad ko sa kanya. I miss you, mahal. Sabi niya. Di ako nagsalita at mas pinili kong halikan muli siya. I miss this man so much. Kahit ngayon lang hahayaan ko ng sarili ko. Susundin ko muna ang puso ko at alam ko, di lang to basta init ng katawan. I love this man na kahit pa nasaktan ako, siya pa rin ang laman ng puso ko. They're right. Mahirap kang kalimutan ng first love. Na kahit sabihin ko pa sa sarili kong galit ako, di ko pa rin kaya magsinungaling na mahal ko siya. Kahit pa lost to para sa'yo. Okay lang, mahal ko. Di na ako nagsalita at mas pinili kong simulan na ang balak gawin. Matapos na ilang saglit, sabay naming narating ang rurok. Naramdaman ko na naman, kinulong niya ako sa bisig niya. Thank you, mahal, sabi niya sa akin. Tanging sagot ko sa kanya. Ilang minuto rin kaming nasa ganitong posisyon. Bago ko umalis sa ibabaw niya, pinahuhupa ko lang init na nararamdaman ko. Pumasok ako sa loob ng banyo, naglinis ng katawan. Nilinis ko rin siya at pagkatapos pinaupo ko siya sa wheelchair dahil magpapalit ako ng beddings. Ayoko namang makita ni Ashley ang bedsheet ng ganito. Baka bigla siyang magtaka at tanungin niya pa ako. Lumabas kami sa kwarto ko at narinig ko. May kumakatok na naman sa may pinto. Iniisip ko baka si Mark dahil magdadala daw to ng pagkain namin. Pagbukas ko, bubungad sa akin si, "What are you doing here?" Kunot noong tanong ko sa kanya. Wala kasi akong ginagawa eh. Gusto ko sanang tumambay dito. Sagot sa akin ni James. Next time na lang. Marami akong ginagawa ngayon. Sabi ko sa kanya dahil nasa loob si Arcos at di sila po pwede magkita. Pwede kitang tulungan kung gusto mo. No. Mabilis na sabi ko. May problema ba? Okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. I'm fine. Busy lang talaga ako ngayon. Tatawagan na lang kita kapag di na ako busy. Sabi ko sa kanya. But, I will call you na lang, James. Sabi ko sa kanya. Nauhaw ako eh. Sa baba ka na lang uminom. Sorry talaga, magulo dito sa loob ng unit ko. Call you na lang ha, sorry. Sabi ko sa kanya at mabilis kong sinara ang pinto. Pero nagulat dahil nasa harapan ko si Arcos. Seryosong mukha. Bakit di mo pinapasok? Tanong niya sa akin. Di naman kailangan eh. Sagot ko sa kanya. He said na uuhaw siya. Gusto mo ba papasukin ko siya? Tanong ko sa kanya dahil medyo naiinis ako. Ikaw bahala. Aniya at tinalikuran na ako. Alam kong magsaselo siya kapag pinapasok ko. Ayoko naman na malaman ni James na ako nag-aalaga sa kanya. Ang alam kasi ni James, di pa kami okay ng ninong ko. Sumunod ako sa kanya pero diretso kusina para kumuha ng tubig. Nagsalin ng malamig na tubig sa baso. Tell me, may gusto ka ba sa totoy na yon? Nagulat ako sa tanong ni Arcos. Bakit ka nagtatanong? Kapag ba sinagot kita, baka ano na naman isipin mo? So may gusto ka nga, sabi niya sa akin. Wala, mabilis na sagot ko. Bakit mo gustong makipag-date sa kanya? Di naman natuloy dahil natalo sila. At kung nanalo? Kunot noong tanong niya sa akin. Siguro, shit, he cursed. Nagsiselos ka na naman ng walang dahilan. Sabi ko at nauna na akong lumabas sa kusina. Paano ko hindi magsiselos? Tanong niya sa akin. Alam mo kung gusto ko talaga siya, sana hindi na kami nag-date. Sana nakipagtalik na agad ako sa kanya. Shit, bakit ka ba ganyan? Ikaw rin naman na, bakit ka ganyan? Ang seloso mo. Sabi ko rin sa kanya. Wala ba akong karapatan na magselos? Wala. Nauutal na sagot ko sa kanya. Tama ka. Wala nga. Siguro nga tama ka. Kailangan ko na nga talaga sigurong makipag-date sa iba. Mukhang wala na tayong pag-asang dalawa.
Sabi niya sa akin at maang naman akong nakatingin sa kanya. Gusto niyang makipag-date. Makipag-date siya, wala akong pakialam. Matanda ka na't kaya mo ng sarili mo. Sabi ko sa kanya at lumapit sa pinto. Dahil sa labas na yata talaga si Mark. Pumasok to at may mga dalang pagkain. Ako naman nagpaalam sa kanila na aalis ako para puntahan si Ashley. Kotse na lang ginamit ko lalo na't ang init ng panahon. Pagdating ko sa school niya, naghintay pa ako ng ilang saglit. Nakita ko ang paglabas ni Ashley sa gate. Pero biglang dumating si Joe, kaya lumabas ako sa kotse ko at lumapit sa kanila. Hindi po ako sasama sa inyo, tito, sabi ni Ashley. Pinapasundo ka ng mommy mo, sabi ni Joe. Pero hindi po ako uwi sa kanya. Sa daddy ko po ako uuwi. Parang iiyak na sabi ni Ashley. Sweetie, wag matigas ang ulo. Sumama ka na sa akin. Sa akin siya sasama. Saad ko kay Joe. Ate! Mabilis lumapit si Ashley at tumakap sa akin. Maury, why are you here? Nakangising tanong niya sa akin. Ako ang susundo sa kanya. Sa akin siya sasama? Sabi niya at balak hawakan si Ashley kaya naman nilipat ko sa likuran ko si Ashley. Hindi siya sasama sa'yo dahil sa akin siya sasama. Sabi ko sa kanya. Huwag kang mangialam dito. Sabi niya sa akin. Ikaw ang huwag mangialam. Wala akong pakialam anong problema nilang dalawa, pero responsibilidad ko siya. Sabi niya at para bang naiinis na siya. Bakit bang tigas ng ulo ninyo? Pinapahirapan niyo pa ako eh. Maury, listen carefully dahil ayoko nang paulit-ulit. Ibigay mo na sa akin si Ashley. Ayoko talagang mamuwersa, kaya ibigay mo na sa akin ang pamangkin ko. Sabi niya sa akin. Ikaw ang makinig sa akin, hindi ko siya ibibigay sa'yo. Sabi ko sa kanya. Ashley, pasok sa loob ng kotse. Utos ko sa kanya. At mabilis naman akong sinunod ni Ashley. Alam mo Joe, umalis ka na lang. You are making a scene here. Sabi ko sa kanya at tumalikod na ako, pero hinawakan niya ako sa balikat, kaya wala akong choice kundi bigyan siya ng leksyon. Naubos ng pasensya ko sa kanya. Buisit ka? Sigaw niya sa akin habang hawak kong braso niya. Ikaw may gusto nito. Sabi ko sa kanya at mabilis akong pumasok sa kotse ko. Ate Mommy, okay lang po ba siya? Tanong sa akin ni Ashley. Okay lang siya, baby. Ikaw, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Opo, thank you po. Ayoko na dun kay Mommy. Ayoko po sa kanya, ayoko po. Umiiyak niyang sabi sa akin. Shh, don't cry. Di kita dadalhin doon. Sa kondo kita iuuwi. Sa daddy mo lang. Sabi ko sa kanya. Thank you po, Tita Mommy. I love you po. I love you, baby. Uwi tayo. Alam ko pagod ka na. Sabi ko sa kanya at pinatakbo ko na ang kotse. Habang nasa biyahe nga kami, tahimik lang si Ashley. Di ko rin siya tinatanong dahil baka ayaw niya makipag-usap. Habang nagmamaneho, naguguluhan ako. Ano nga ba talagang nangyari sa kanila? Bakit ayaw ni Ashley sa mommy niya? Bakit? Lalo ko tuloy gustong malaman ang nangyari sa kanilang tatlo. Bakit ganito na si Ashley? Malaki na talaga ang nagbago sa kanya. Nang makarating kami sa kondo, agad tong yumakap sa daddy niya at umiyak. Ngayon ko nakikita, daddy's girl talaga siya. What happened? Why are you crying, sweetie? Malumanay na tanong ni Arcos sa anak niya. I'm scared, daddy. Sagot nito. Scared? Why? Si Joe kasi, pinipilit niya si ating sumama sa kanya. Ako na ang mismo nagsabi. Nakita ko agad nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Arcos. Kitang-kita ko sa mata niya ang galit. Tahimik lang to at nakayakap sa anak niya. Sabi po niya pinapasundo raw ako ni mommy, pero di po ako sumama. Ayoko po doon, daddy, ayoko po. Umiiyak na sabi ni Ashley. Shh! Hindi kita ibabalik doon. Hindi ko hahayaan na bumalik ka pa doon. Sabi ni Arcos sa anak niya. Mabuti na lang po, dumating si ate mommy. Di niya po ako inayaang kunin ni tito. Katunayan po, binali ni ate ang braso niya. Sabi niya kaya napatingin sa akin si Arcos. Binali? Parang di makapaniwalang bulalas niya. Self-defense lang yun, sabi ko. Ang cool po niya, daddy. Gusto ko rin maging katulad ni ate mommy. Gusto ko rin maging strong. Aayusin ko lang ang mesa para makakain na tayo. Sabi ko at iniwan ko silang dalawa. Ngayon ko naiintindihan bakit natatakot si Ashley mawala ang daddy niya. Kung ba't niya nasabi sa akin na baka daw agawin ko sa kanya ang daddy niya. Sobrang lalim ng pagmamahal ni Arcos sa anak niya.
Di ko man alam anong tunay na nangyari, pero isa lang alam ko at nakita ko. Di hahayaan ni Arcos na masaktan o saktan ng iba ang anak niya. Kain na tayo, sabi ko sa kanila. Nakahinga akong maluwag dahil okay na ngayon si Ashley. Nakabihis din siya ng damit. Kumain kaming tatlo, naging maayos naman ang lahat. Naghugas ako ng mga hugasin. Paglabas ko sa kusina, nakaharap na naman si Arcos sa mga papeles. Si Ashley nasa loob ng silid ko. Pagpasok ko, tulog na tulog ito. Tumabi ako sa kanya pero nahagip ng paningin ko ang nakapatong sa side table ko. Escitalopram? Basa ko sa gamot na hawak ko. Escitalopram. Mabilis kong kinuha ang phone ko and I scanned the bottle. Binasa ko nakasulat tungkol sa gamot. Di ako makapaniwala sa mga nakasulat dito. May pumatak na luha sa mga mata ko. Lumabas ako, hawak ang bote ng gamot. What's this? Kanino to? Tanong ko kay Arcos. Kitang-kita sa mata niyang nagulat siya. Kagad siyang umiwas ang tingin sa akin. Saan mo kinuha yan? Malungkot niyang tanong sa akin. Sinong umiinom nito? Tanong ko sa kanya pero umiwas muli siya ng tingin sa akin. Arcos, ano ba? Sagutin mo naman ako. Sino? Kanino to? Umiiyak kong tanong sa kanya. Kay Ashley. Sagot niya sa akin. Nawalang biglang lakas sa mga tuhod ko, kaya't natumba ko. Nang hina ako sa narinig ko at di makapaniwala na sa kanya ang gamot na to. Kay Ashley? Bakit? Dahil ba sa akin? Umiiyak kong tanong sa kanya. No, hindi ikaw ang dahilan. Maagap na sagot niya sa akin. Kung di ako, sino? Kasi alam ko okay naman kayo eh. Nung dumating ako, okay naman kayo. Nagbago lang lahat nang dumating ako, kaya bakit mo tinatanggi? Bakit hindi mo sinasabi na akong dahilan kung ako naman talaga? Umiiyak kong tanong sa kanya. Mahal, it's not your fault. Ako ang may malaking pagkukulang sa anak ko. Ano bang nangyari sa kanya? Bakit umiinom siya ng antidepressant? Tanong ko sa kanya. She was diagnosed with anxiety and depression. I'm sorry pero di ko pa kayang sabihin sa iyong lahat. I'm sorry, Mori, kung kailangan mo pang malaman to. Sagot niya sa akin. Tumayo ako at lumapit sa kanya habang umiiyak. Niyakap ko siya. Niyakap ko siya na mahigpit. Naawa ko dahil kitang-kita ko sa mga mata niyang lungkot. It's okay. Alam ko mahirap na sa'yo and I'm sorry. I'm sorry kung wala ako nagawa para makatulong sa'yo. I'm sorry kasi alam ko dahil sa akin kaya nahihirapan ang anak mo. Ako ang sumira ng pamilyang sana binubuo niyo. Shh! Don't say that. It's not your fault. Don't blame yourself. Ako nagkulang. Di ko inalaga ang mabuti ang anak ko. Kami ni Jesus ang may problema. Sabi niya sa akin habang hinahaplos niya ang buhok ko. Kapag ba tuluyan akong mawala, magiging okay ba kayo? Kasi diba pangarap ni Ashley isang buong pamilya? Ikaw, si Jesus at siya. Hindi ba't yun ang gusto niya? Mahal, kahit umalis ka, iwan mo man ako, walang magbabago. Di na kami magiging buo pa ulit, kaya't sana, wag mo kaming iwan ni Ashley. Tayo ang bubuo ng pamilya. Ikaw, ako, si Ashley, tayong tatlo. Sabi niya na lalo nakapagpaiyak sa akin. Oo, bubuo tayo. Bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Bigyan mo lang ako ng time. Okay lang bang gawin ko muna ang mga gusto ko? Anong mga gusto mong gawin sa buhay ko? Tanong ko sa kanya. Of course, hahayaan kita. Pero sana hindi naman umabot ng 10 years kasi matanda na ako nun, mahal. Pabiro pang sabi niya sa akin. Opo, hindi aabot ng 10 years? Sagot ko sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. Mahirap man tong papasukin ko pero mahal ko siya. Alam ko kailangan niya ako ngayon. Alam ko nahihirapan din siya. Alam ko nasasaktan siya lalo na sa nangyari kay Ashley. Dahan-dahan kong tatanggapin ang lahat hanggang sa makabuo kami ng masasayang alaala. Thank you, mahal. Thank you. Sabi sa akin ni Arcos, niyakap ko siya. Gusto kong iparamdam sa kanyang nasa tabi lamang niya ako, na hindi ako aalis pa, kahit ano mangyari nasa tabi lamang nila ako. Okay lang ba kung sabihin mo sa akin ng mga gusto mo at hindi gusto ni Ashley? At huwag mong sabing alam kong tungkol sa kanya. Ayokong isipin niyang napipilitan lang ako dahil nasa gantong sitwasyon siya. Sabi ko sa kanya. Okay, mahal. Nakangiting sabi niya sa akin. Daddy, bakit po umiiyak si ate mommy? Biglang tanong ni Ashley kaya mabilis kong tinago sa likod ang gamot niya. Nag-usap lang kami, sweetie. Inaway mo ba siya, daddy? Malungkot niyang tanong kay Arcos.
Baby, hindi kami nag-away. Ang katunayan ngay okay kami ng daddy mo. Umiiyak ako kasi masaya ako. Masaya ako dahil bati na kami. Sabi ko sa kanya. Really, Ate Mommy? Bati na kayo ulit? Magiging happy family na tayong tatlo? Tanong niya sa akin. Opo, baby. Sagot ko sa kanya. Yay! I'm so happy, Tita Mommy. Umiiyak siyang yumakap sa akin kaya naman nagulat ako. Saan mo ba mas gusto? Dito o sa bahay ng daddy mo? Tanong ko sa kanya habang tinutuyo ko ang luha niya. For now po, dito muna kami. Lalo na di pa po okay si daddy. Doon po kasi sa bahay may stairs mahirapan siya umakyat doon. At mahirapan ka rin po sa pag-aalaga sa kanya. Napangiti ako dahil naisip na yon. Pero tama siya. Iniisip ko lang kasi baka hindi siya komportable dito sa kondo ko. Pero base naman sa sagot niya, okay lang sa kanya. Baby, gusto mo ba sumama sa akin sa labas? Mamamalengke ako. Nakangiti ang tanong ko sa kanya. Pwede po ba, Ate Mommy? Ask your dad. Daddy, thank you po. Malambing na sabi ni Ashley dahil tumango si Arcos bilang sagot. Sasamahan kayo ng ibang bodyguards ko. Sabi niya sa akin. Okay, pero sa malayo lang sila. Okay lang ba? Tanong ko sa kanya. Okay, mahal. Nakangiting sabi niya sa akin. Maghahanda muna ako ng snacks natin. Later pa tayo aalis? Sabi ko sa kanya. Ate Mommy, gusto kong tumulong. Okay, baby. Ano bang gusto mong snacks? Tanong ko sa kanya. Gusto ko po, nachos. Okay lang po ba? Of course, gusto ko rin yon. Baka ang daddy mo lang ang may... I like it also. Biglang sabi ni Arcos kaya naman, tumawa na lang kami ni Ashley. Pumasok kami ni Ashley sa kusina. Masaya kaming gumawa ng snacks. Habang nakatingin ako sa kanya, bigla akong nalungkot. She's brave. Dahil nagagawa pa rin ngumiti kahit may pinagdaraanan siya. Kinakaya niya at nilalabanan niya to. Alam ko, bata pa ako pero sisikapin kong maging mabuti sa'yo, Ashley. Di ko man mapantayan ng mommy mo, isa lang ang alam ko. Ituturing kitang pamilya. Kami man o hindi ng daddy mong magkatuluyan sa huli. Saad ko sa sarili ko. Habang gumagawa kami, pumasok si Arcos at pinanonood kaming dalawa ni Ashley. Nang matapos kami, sabay-sabay kaming kumain habang nanonood ng cartoon movie na gusto ng anak namin. Magkatabi kami ni Arcos. Hawak niyang kamay ko. Inalikan niya rin ako sa pisngi at sa sentido ko. Numiti naman ako sa kanya. Sakto 4:30 ng hapon, pumunta kami ni Ashley sa palengke. Iniwan na lang namin si Arcos sa kondo. Nakasombrero at face mask kaming dalawa ni Ashley. Masaya siya habang namimili kaming dalawa dito sa palengke. Nasa malayo ang mga kasama naming bodyguards, kaya naman malaya kaming nakakagalaw na dalawa. Mommy, what's this po? Tanong niya sa akin habang nakaturo sa mga pagkain sa harapan namin. Ate, ano pong tawag dito? Tanong ko sa tindera. Sumandatik po. Gusto ko po niyan, Mommy. Pabili po nito ate at saka ito po. At saka ito. Tsaka yun po. Sabi ko sa tindera. Di ako ganong pamilyar sa mga kakanin. Pero bumili ako para naman matikman naming dalawa ni Ashley. Iba ang palengke dito kaysa sa palengke. Malapit sa bahay ni Arcos. Nang mabili na namin lahat, umuwi na rin kaming dalawa. Habang paakit kami papunta sa unit ko, hindi na namin kasama mga bodyguards ni Arcos dahil safe naman dito sa building. Habang naglalakad kami sa hallway, kumunot ang noo ko dahil may dalawang taong nakatayo sa harap ng pinto. Lumingon sila sa akin kaya naman mabilis kong tinago si Ashley sa likod ko. Anong kailangan nyo dito? Seryosong tanong ko sa kanila. Sino kaya ang dalawang tao ang tina naghihintay kay Maury? At bakit kaya bigla ang nagbago ang pakikitungo ni Ashley sa kanyang ina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.